Sa mga nangyari dito ngayong hapon, parang ako ho ang pinag-preachan. Oh yeah. I feel great. I'm feeling great right now. Oh yeah. Pag nakakarinig ako ng mga statement na gano'n, makakarinig ka ng mga ganitong awitin, I'm telling you, if you're living for God, God is lifted up in your life. I'm feeling great. All right, let us all stand, please, and once again, turn our Bibles in the book of 1 Kings, chapter 12. Ito po ay last part, maybe, kung matatapos ko, ay last part na po ng ating pinag-aaralan, ng atin pong tinatalakay every Wednesday, supposedly, every Wednesday, patungkol po sa growing stronger. Okay? And I will remind you kung nasaan na po tayo, mga kapatid. Ano po? At babalikan po natin yung kunting points na atin pong narinig. No? Paki-remind lang ako si special mamaya. Ano? Baka kasi makalimutan ko eh. Yeah. Willie, paki-remind mo ako. Yeah. All right. 1 Kings chapter 12, please. We'll begin reading from verse number 6 down to verse number 8. And then we will drop down to verse number 12, 13, and 14. All right, are you with me? 1 Kings chapter 12, verse number 6. Are you with me now? And King Rehoboam consulted with the old men that stood before Solomon his father while he yet lived, and said, How do ye advise that I may answer this people? And they spake unto him, saying, If thou wilt be a servant unto this people this day, and wilt serve them and answer them, and speak good words to them, then they will be thy servants forever. But he forsook the counsel of the old men, which they had given him, and consulted with the young men that were grown up with him, and which stood before him. Let's go to verse number 12. So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the king had appointed, saying, Come to me again the third day. And the king answered the people roughly, and forsook the old men's counsel that they gave him. And he spake to them after the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke. My father also chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. In other words, si Rehoboam ay hindi po siya nakinig sa una niyang kinonsulta ng mga tao, samantalang nagtanong naman siya. He asked advice to the old men. At binigyan naman siya ng magandang advice. I believe tamang-tama ho yung advice niya. Ako po'y naniniwala na yung kanyang advice ay dapat niya pong narinig niyang advice, dapat niya pong pakinggan. Pero alam niyo mga kapatid, hindi niya pinakinggan. At ang pinakinggan niya, yung advice ng mga bata na nakakababata niya na hindi ho kailangan sa kanyang position as the king of Israel. Kaya makikita po natin, pagpapatuloy po natin, sino yung mga kailangan natin sa buhay natin. Sino yung mga taong kailangan natin na dapat at pahintulutan natin na apektuhan ang ating buhay. Now, these are big, should be big in our life, brethren. These people should be big sa ating buhay at hindi po dapat natin pabayaan. Kaya, ito po ay makakatulong sa paglago natin na kung gusto po nating mag-grow stronger, dapat po natin bigyan ng pansin ang mga taong umaapekto sa buhay po natin. Again, may dalawang tao lamang na palipaligid o pumapasok sa buhay po natin. Number one, sino po yun? Whom God
assigned. Second, whom you allowed. So dalawa lamang po. Assigned by God, allowed by you. Sino ngayon ang umaapekto sa buhay mo? Inassign ba ng Diyos o pinahintulutan mo lang? Mahalaga po yan. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na aming pong binasa at salamat sa kapahayagan ng dalawang presidente na narinig po namin, bagamat ito po ay sa video lamang. Pero Panginoon, it really breaks my heart. Thank you for giving us a president, O God, that believes your word. Thank you for the example of President Trump. At kami po'y nananalangin, Panginoon, nagkikiusap. And we are now begging your favor to our country. Kailangan po namin, Panginoon. Patuloy niyong itouch ang puso ng mga leaders po namin. Because we want, and I beg you, O God, I beg you, kung kayo po ang tumawag sa akin at ako po'y tinawag niyo sa gawain, ako po mismo nakikiusap sa iyo, Panginoon. Gamitin niyo ang bawat isa sa amin dito na dalhin ang bansang ito sa inyong presensya. At nakikiusap ako, Panginoon, na magsisimula ito sa paglago ng individual sa loob ng building na ito. Kaya po, gamitin niyo po ang mensaheng ito, ang lahat ng pinag-uusapan namin, and help your people to take this seriously. Let them open their minds, O God, and their hearts for thy word tonight. And use me, please. I beg you. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Pwede na po maupo. I-review lamang po natin, mga kapatid, at ang pinag-uusapan po natin dito, iron sharpeneth iron. Ano po? At naniniwala po tayo na kailangan po natin ng iron to sharpen us. Amen. At kailangan natin na lumago bilang isang Kristiyano kung nais natin pakinabangan ng Panginoon. Hindi lamang po yung pagtagal sa simbahan, kundi tayo po'y maging strong na kahit saan po tayo mapunta, mga kapatid, ay kaya nating manindigan sa ating pinaniniwalaan. Is everybody listening now? Okay. Now, napakahalaga po, mga kapatid, na seryosohin. Alam ko po, napakalawak na po. Hindi naman po ako tumanda sa gawain na hindi nagmamasid. Ano po, madami ho akong inobserbahan na Christianity sa ating bansa, mga ibang mga churches, and you know, nagkakaiba lamang po tayo sa pangalan ng simbahan, sa loob ng simbahan, pero sa pamumuhay sa labas ay para-parehas na lamang. Now, I believe, brethren, that true Christians, true Baptist people should live differently in the midst of this wicked world. Kinakailangan po na tayo mamuhay ng kakaiba kung talagang totoo po tayo naniniwala sa salita ng Diyos. And we should have the courage to stand and to live differently for the glory of God. Kung talagang totoo ang ating paniniwala, wala na ho dapat magtatanong eh. Wala na ho dapat na ano kaya kalooban ng Panginoon. If you know, it is clear that God is in your side and you are on God's side, then keep going. Have enough courage to fight for what you believe. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. So, ang atin pong dinidiscuss dito, mga kapatid, every Sunday night is about growing stronger. And we need people, mga kapatid, for us that will help us to grow stronger. Now, let me see if you can remember the first personality that we need to grow stronger. Let me give you the one. A charger. Okay? Charger, yun po ang una. Ano po ang kailangan natin, mga kapatid? A charger. Ano po ang trabaho ng charger sa atin, mga kapatid? Kinakailangan siya ang mag-charge sa atin when we are down.
Sabi ko nga, mas kailangan minsan nare-realize pa natin na pagka lobat na yung cellphone natin, ang hinahanap ka agad natin yung charger. Pero pagka lobat tayo spiritually, ayaw natin ng mga charger. Hindi ho magandang paninindigan yan sa buhay ng Kristiyano. Mas mabuti pa yung cellphone, nangangailangan ng charger, pero yung Kristiyano na nagda-down na, lobat na, alam niya nang lobat na siya, hindi niya pa kailangan, nagre-refuse pa siya ng charger. And by the way, hindi kayo pwedeng i-charge ng mga lobat din. Kailangan kayong i-charge ng totoong merong power na hindi naglulobat at hindi sina-charge. Bless God, we have a powerful God, we have the powerful Word of God that in times of need, the Word of God is still there. It is alive. Kailangan po natin ng charger. Sabi ko nga, para hindi na tayo maglobat, habang nakikita natin na pababa pa lamang yan, mag-charge ka na. Kailangan mo ng charger na pagka nakikita kang palobat ka na, i-charge ka na. Kapag ka lobat ka na at flat ka na talaga, wala na. Mahirap na. I'm telling you, kapag ka ikaw ay wala ka na sa tamang spirit, ikaw ay down na, ikaw ay offended na, napakahirap mo nang i-charge. Yung dating mensahe na ikaw ay tumatayo at umi-amen ka, ang nasa isip mo pa tama na sa iyo. You need a charger. By the way, kapag ka kayo'y naiisip nyo na kayo'y tinatarget na, at kayo'y pinapatamaan na, at yun ang dating sa inyo, ang ibig sabihin niyan, lobat na kayo. Kailangan nyo na talaga ng charger. Alright? You need a charger. Number 2, you need a what? Comforter. You need somebody to comfort you. You need somebody na malalapitan mo at i-open up mo ang sarili mo at pagkatapos, ilalabas mo talaga yung totoo. Alam niyo ba mga kapatid, may pagkakataon na hindi ho tayo nagpapahayag ng totoong kalagayan natin. Sometimes, pinapakita natin, papasok tayo sa simbahan, pinapakita natin tayo may strong, pinapakita natin na tayo maayos, pinapakita na tayo na kaya natin tumayo, na tayo mag-isa. But the truth of the matter is, we're down. Kaya kinakailangan, pagdating na kayo, nag-iisa kayong dalawa na lamang, you are my comforter, this is my true condition. Eto ako, I'm down, ito ang kalagayan ko, ito ang... And then, let Him tell you what to do. A comfort that will understand your situation. That is what you need. At pagkatapos mong may lay down sa kanyang condition, ang iyong sariling condition, spiritual condition, at least, alam niya kung ano gagawin niya sa iyo. Hindi ka tatapikin ng emotion, kundi sasabihin sa iyo ang katotohanan. That is a comforter, ang totoong comforter. Sa pagkatandaan nyo, pag wala kayong comforter, remember the two things that you will do. You will react out of feelings rather than facts. Let me say this again. You will react out of feelings rather than facts. Minsan, itidinay mo yung, alin ba talaga yung totoo? Hindi, nasaktan ako eh. No, alin ang totoo? Hindi natin pinag-uusapan dito kung nasaktan ka. Kung kaya ka nasaktan sapat kasalanan mo naman, ay bakit hindi mo tanggapin? Alam niyo mga kapatid, sa pagkalalaki na lamang dapat nating ilagay isa-alang-alang. Kapag ka lalaki ka at nasaktan ka, harapin mo. Kung may ginawa kang kasalanan at nasaktan ka, tanggapin mo. Pagkalalaki yan eh. Sabi ko nga, alright, pag nagkasala ko, iduro nyo ako. No problem, eh, nagkasala ako eh. Gusto nyo pang saktan ako? No problem, nagkasala ako eh. At least marunong akong bumayad sa aking kasalanan. At kung nagsisimula ka ng magsalita laban sa akin, at least nagsisimula na rin ako na magbayad kung yan man ay installment. Pero hindi ko tatanggihan ang pagkakasala ko. Hindi ko tatanggihan ang ginawa ko. Bakit? Eh, lalaki ako eh. Sa pagkalalaki na lamang yan, kapatid. Ay, sa pagiging Kristiyano pa. It means you are reacting on the facts and not on feelings. But if you don't have a
comforter, then you will react out of feelings rather than facts. Number two, you will wait you will want the one who hurt you to heal you. Paano mangyayari to? Kung sino nakasakit sa iyo, hindi mo kakausapin, hihintayin mo lang nalapitan ka at maghintay kang sabihan na, sorry, at doon ka lamang gagaling. Look at that reaction. That is unbiblical. That is unbiblical. So, dalawang bagay yan. And that is, you need a what? Comforter. Number three, you need a what? Confronter. Okay? You need a confronter sapagkat you're not always right. You need a confronter na magsasabi sa iyo kung ano ang problema mo. Kasi pag hindi ka sinabihan kung anong problema mo, mananatili ka sa mababang kalagayan mo at wala ng pag-asa na ikay lumago. Kailangan mo ng confronter na honest sa kanyang puso na nagmamahal sa iyo, sasabihin, nananatili ka na lamang, stagnant ka na sa condition mong yan. Bakit? Ang paniwala mo ay ikaw na pinakamagaling. Pag inisip mong ikaw na pinakamagaling, wala na magtuturo sa iyo, wala na magtsatsaga sa iyo, wala ka nang tatanggapin na katuruan, kundi nandiyan ka lang sa kalagayan na yan, ibig sabihin, stagnant ka na sa kalagayan na yan. That's why you need somebody to confront you, just like Nathan confronted David, his sin with Bathsheba. And then, number 4, you need a what? Challenger. Ano yung challenger, kapatid? Hahanap ka ng challenger na mas malaki, mas malakas sa iyo para mag-improve ka. Now, as far as spiritual challenger is concerned, you need a challenger in your life whose godliness gets on your nerves. Ibig sabihin, mararamdaman mo talaga na pagkakatabi mo siya, boy, ito yung kailangan ko. Dapat pa akong matuto. Boy, ito yung kailangan ko. Na ang feeling ko, pagkakasama ko siya, parang wala akong alam, Yun ang pinakamaganda. Huwag mong sabihin na ikaw na ang pinakamagaling, ikaw na ang maraming alam. Hanapin mo ang challenger, kapatid, na mas maraming alam kaysa iyo. And that way, you will grow stronger. Alright? Let's go to number 5. Are you ready? Number 5. You need a counselor. You need a counselor. And you need somebody whose wisdom you can receive and whose wisdom who has wisdom that can advise you in difficult situation. Maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay nasa mahirap na kalagayan, mga kapatid. That's why we need somebody that will tell us what to do. Pero ang kanyang wisdom, mga kapatid, ay nanggagaling ho sa salita ng Diyos. Ang kanyang wisdom ay nanggagaling sa Diyos. Now, think about this. Let's go back to the Bible. Ano po ang nangyari kay Rehoboam? He's seeking wisdom. Magandang wisdom. Wisdom ng Diyos, I believe. But look what happened, mga kapatid. He refused that wisdom. Ano ang nangyari? Kinuha niya, siya po ay napapaligiran, sana maganda na napapaligiran siya ng mga experienced men, old men. Alright? Na yung kanyang wisdom, na wisdom ng mga old men na ito ay proven na sa maraming kings na dumaan. Proven sa panahon ni David at proven sa panahon ni Jeroboam. And now, dito sa anak na ito, ang sabi niya, alam niya kung sino tatakbuhan niya actually. Naalala niyo po, mga kapatid, alam ni Rehoboam kung kanino siya tatakbo. Na remember, yung istorya, mga kapatid, na bumalik si Jeroboam from Egypt. Pag-exile niya sa Egypt, nung tumakbo po siya, and then bumalik po siya, nang nalaman niya si Rehoboam na ang nagahari, and then nung nilapitan po niya si Rehoboam, kinausap niya, itong kalagayan, itong ginawa ng tatay mo, huwag mo nang gagawin. Kaya kung hindi mo na gagawin, ang ginawa ng tatay mo, magkakasundo tayo at magiging katulong mo kami sa pag-asenso ng Israel. Alright?
But here's the problem. Okay? Sabi niya, okay, bigyan mo ako ng 3 days at babalikan ko kayo. Bumalik kayo sa akin after 3 days. Bumalik sila after 3 days. Pero ginawa ni Rehoboam, alam niyo kung sino lalapitan niya. Nilapitan niya, mga kapatid, yung mga advisors din, yung mga nandoon na sa kapanahunan ng tatay niya. Panahon ni David, I mean. Alright? Nung nilapitan po siya, panahon ni Solomon, I'm sorry. Nung nilapitan niya, sinabi naman sa kanyang advice, napakagandang advice. As you know, binasa po natin. Napakaganda pong advice. Pero, ang ginawa niya, hindi ho siya na-satisfy sapagkat, look, naapektuhan po yung kanyang ego. And then lumapit po siya, nag-seek uli siya ng advice doon po sa kanyang mga kababata. And pagkatapos niyang mag-seek ng advice sa kanyang mga kababata, here is the result. Rehoboam, forsook the what? The advice of the old men. And he listened to the young men. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung mga young men na yung mga kapatid, kababata niya, kayang-kaya niya, at of course, siya pa rin ang magaling. Pero doon sa mga old men, hindi po siya magaling. Sapagkat mas maganda yung advice sa mga old men. Hindi po pinansin ni Rehoboam ang kanyang ang advice sa mga old men. Now, here's the most important thing here, mga kapatid. Okay? The reason why we need a counselor in the first place because we are not always right. Sometimes we think right, but sometimes we don't think right. You're missing the shout. Sabi ko, mga kapatid, kailangan po natin ang counselor. Nauunawaan ko po yan na hindi sa lahat ng oras ay mali tayo. Nakakapag-isip din tayo ng tama. Pero hindi sa lahat ng oras nakakapag-isip tayo ng tama. Kaya kailangan po natin ng counselor. Isa pa, alam kong may banal na banal na Espiritu po na nagdidikta sa atin. Ang problema naman ho, mga kapatid, sarado yung discernment natin. Yeah, I know. Nanuunawaan ko po na mayroon tayong banal na Espiritu na nagagabay sa atin. Pero ang problema, hindi naman tayo nagpapagabay. Kaya kailangan po natin ng counselor, mga kapatid. Now, the Bible is very clear. Hear counsel and receive instruction that thou mayest be what? Wise in thy latter end. It is very important. I said it is very important. You ought to surround yourself with people who are wiser than you. Because this is exactly the problem of Rehoboam. Hindi, sana meron na siya mga wise counselors eh. Mga mas matanda, nakakaalam kayo sa kanya. Pero, gusto niya na napapaligiran na siya ng mga tao, pero siya pa rin yung the best. Kapatid, sinabi ko na po ito sa inyo. Kung ikaw ang pinakang magaling sa grupo ninyo, maliit pa lang ang grupo nyo. Kung ikaw ang pinakang the best sa mga kasamahan mo, maliit pa ang mga kasamahan mo. Maliit pa yung grupo ninyo. You see, now this is the biggest problems of Rehoboam, kapatid. He rejected the counsel of the elders. It is just like sometimes nararamdaman po natin yan. Kailangan po natin, kung magpapa-counsel na tayo, ang gusto nating mangyari, yung hindi tayo masasaktan. At yung ika-counsel sa atin, hindi kontra sa gusto nating mangyari. Gusto natin, humihingi tayo ng counsel, humihingi tayo ng advice, pero kinakailangan paboran mo yung kalagayan ko ngayon. Ayaw natin ng advice na matatouch yung ego natin, na maapektuhan yung ego natin, na maapektuhan yung kalagayan natin. At magugustuhan natin yung mga advisors na pabor sa kalagayan po natin.
But you listen to me now. We need some people who have been in a bad situation but climbed the ladder and made it there. Kailangan po natin ang mga taong ito na sila'y napunta na sa bad situation, pero nagpatuloy pa rin sila sa tamang gawain. Nagpatuloy pa rin sila sa tama nilang, sa tinuturo ng salita ng Diyos kung ano ang dapat nilang gagawin. At nakita po natin na karating sila sa dapat nilang puntahan. We need some people who bore the burden on their backs, who pushed through the problem, who got their kids grown out of school, but still doing well. Alam nyo, may mga leaders ng tahanan na nag-aalala sila kung paano nila mapapaaral ang kanilang mga anak. Pero may mga leaders din ng mga tahanan na alam nila na kahit hindi mapag-aral nila ang kanilang mga anak, maayos pa rin ang kanilang mga anak. Doon ho tayo dapat kumonsulta. Sapagkat yung mga nakakapag-aral, common na po yan eh. Pangkaraniwan na po yan. Hanapin natin yung bihirang mangyari na, imagine kanina ni patutuong bata rito. I mean, 21 years old. Si Abigail. Yeah, Abigail, nandito ka ba? Abigail? Yeah. Imagine kanina, pinag-uusapan po namin yan, nila Doc Eugene. Ako personally, hindi ko po yan nagawa sa magulang ko. I don't know kung sino sa inyo nakagawa sa mga magulang yung nagawa ni Abigail. Dalawa sila ng kapatid niya na 23 years old. Napagawa nila ng bahay ang kanilang magulang. Amen. Kayong mga pasaway na mga bata, mahiya naman kayo sa magulang nyo na nandito ngayon. Wala na kayong ibang ginawa, humingi ng pang-load sa magulang ninyo. Hindi nyo man lang iningatan na tanggalan ng load ang magulang ninyo at kayo naman ay magpagaan, maging blessing sa inyong mga magulang. Not because your father or your parents are able. But what I'm trying to tell you right now, let yourself be a blessing to your parents sometimes. If not, most of the time. Mahiya naman kayo. Hindi na nga kayo blessing, pasaway pa kayo. Abay, hanga ako kung paano siya pinalaki. Oh yeah. Imagine, nasa runggulang niya, may problema siya physically, pero look, napagawa niya. And the plan is still there. Tuloy-tuloy pa. Hindi niya po tinatapos mga kapatid. Hindi niya sinabing, tama na siguro yun. No. You need some people who can understand you and can share their experience to you. That is what we need. A counselor, yan po yung nagsishare at nakakaunawa sa kalagayan mo at isinishare niya ang kanyang experience sa sarili mo. Naalala ko nung araw, hindi ko makalimutan po, every time na nag-uusap kami ni Brother Albert, nagsasabi po siya sa akin ng kanyang kalagayan kasi bago pa lamang ko kaming nag-meet noon. At dinidisciple ko po siya dyan sa military police battalion. And then, habang nag-uusap po kami ng ganoon, lahat ng sinasabi niya sa akin, ang sinasabi ko pong advice sa kanya, hindi yung parang magaling ako, kundi sinasabi ko sa kanya, Brother Albert, ito yung kalagayan ko. Nagsishare kami na the same problem because we're all married. And if you are married, you know what's the problem. Amen. Yeah. Yeah. Ang pagkakaiba lang natin, doble kayo kasi may biyanan kayo. But ang ibig ko sabihin, mga kapatid, sinasagot ko siya ayon sa experience ko. At pinapakita ko sa kanya kung paano ko sinusolve yung problema. So by that, by telling him kung anong klaseng experience meron ako, kung paano ko nalampasan yon, sabi ni Brother Albert, alam ko na kung ano gagawin ko. Sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin. But you need a counselor who knows what it's like to be where
you have been. You need a counselor, brethren, na nakakaalam kung ano ang nangyari at anong kalagayan mo at kung paano mo nalampasan ang mga bagay yan. Let me tell you something. There is nothing, are you listening? Everybody, look at this way. There is nothing greater than to be surrounded with great people who walk with God and who climbed the mountains of life and can look back over and give you a wise counsel. That's what we need. Surround yourself with godly people. I said, surround yourself with godly people. Not rich people, but godly people. Not educated people, but godly people. Yan ang kailangan po natin, mga kapatid. Most of the time, nagkakamali po tayo na nakapaligid sa atin. Naghanap po tayo ng kakampi at hindi po counselors. At pag nakatagpo tayo ng kakampi, wala hong counsel na bibigay sa atin. Kapag ka tayo pinaburan sa ating kasalanan, kaya sabi ko po sa inyo kanina, nung mga nakaraan, eto po ang sinasabi ko sa inyo. Now, pansinin nyo, obserbahan nyo kung ano nangyari sa inyo. Sa mga kasama nyo mga tao, may nadagdag ba na magandang karakter na improve ba yung iyong karakter? Diyan nyo malalaman kung kayo ay nasa tamang pananampalataya, nasa tamang kapaligiran. Tignan ninyo kung sino nakapaligid. But I believe, kung kayo napapaligiran ng mga taong inassign ng Diyos sa buhay ninyo, lalago po kayo, mga kapatid. Lalago po kayo. Number 6, right? Number 6. You need a celebrator. Number 1, a charger. Number 2, comforter. Number 3, come on. A charger, comforter, confronter. Number 4, challenger. Number 5, all right, number 6, celebrator. What is a celebrator? This is it, brethren. May I have your attention, please? A celebrator is a party person in your life. You know what a party person is? Yan ho yung laging parang nagsiselebrate. In other words, masayahin na tao. Mababaw ang kaligayahan. Pero kahit na sabihin nating mababaw ang kaligayahan, kung araw-araw maligaya, mga kapatid, wala akong problema. You need someone who refuses to let you stay depressed. Because if he is happy every day, kapatid, hindi ka mananatiling depressed, disorganized, hindi ka mananatiling discouraged every day. But I need a smile. I need to laugh every day. And if I need that, I can only find it into one person, and that is a celebrator. Yeah. You need someone who refuses to let you stay unaware to the goodness of God. Kailangan po natin ang taong araw-araw na konting ginawa lamang ng Diyos. Boy, I can still remember it. Nung bago kayong Kristiyano, may nawawala lamang yung karayom. Nagsisimula na kayong manalangin. Panginoon, ituro niyo po sa akin kung nasaan ang karayom. Nahanap yung karayom. Panginoon, nasaan yung sinulid? Ang kailangan ko itim na sinulid. Hindi mo makita kanina yung sinulid, nanalangin ka, Panginoon, ipakita niyo po sa akin kung saan ko nalagay yung sinulid. Nakita mo yung sinulid. And then, ilalagay mo na yung sinulid sa butas. Hindi mo ma-shoot, Panginoon, tulungan niyo po ako. Yung kamay ko, igabahin niyo po. Nung na-shoot mo na, sumigaw ka, Hallelujah! Pero ang tanong ko po ngayon, sino ang nananatiling sumisigaw pa ngayon dahilan sa maliit na bagay? Naishoot lamang yung sinulit sa karayom. Grabe ng tuwa niya. At alam niya, hindi siya at ang kamay niya ang nag-shoot. It's the hands of God that did it.
Pero ang tanong ko, sino na ho ang naniniwala pa rin ngayon? Napaka-patanda mo ng Kristiyano, napakatagal mo ng Kristiyano para maniwala ka sa maliit na bagay. Hindi na nababagay sa 10 taong Kristiyano. Hindi na nababagay sa isang Kristiyano na napakarami ng alam na katuruan. But listen to me now. I am a pastor, but I need someone. I need somebody who knows how to celebrate and will tell me and make me always aware of the greatness and the goodness of God. You need the person to be around you that gives glory to God and brings glory to God all the time. Sa lahat ng oras, wala siyang pinipili. Praise the Lord. Hallelujah. Maya-maya maririnig mo na lamang siya sumisigaw. Hallelujah. Ano ba yan? Bakit? Iakalain mo, Brad, nakarating tayo rito? Pagdating mo doon sa lugar, nahanap niya yung lugar, pagbaba mo, hallelujah. Bakit? Iakalain mo nakarating tayo rito na hindi tayo nabangga. Amen! Hallelujah! Bakit? Akalain mo nakapagmotor tayo na wala tayong helmet na hindi tayo nakita ng MMDA. Hallelujah! Bakit? Mula Fort Bonifacio hanggang Monumento, walang nangikil na pulis sa kanila. Oh, sorry. Nakasakit yata ako sa mga pulis. But you need that brother and sister, brethren, to be around you that will never let you consume with bad things, with bad attitude in life, but will let you know that there is always a reason to celebrate. Wow! Amen! Somebody like David who says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all the diseases, and who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfy thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Come on, come and celebrate. Kapatid, minsan, sa iba nakakasawa, but I always enjoy the company of my celebrator. Pag magkasama kami ni Reverend Gumabay, kahit wala namang kakwenta-kwenta ang sinasabi niya, minsan spiritual, minsan carnal, mga kapatid. But the most important thing is, I got a celebrator. I got someone, a party guy, a party person, who always makes me love and make me happy and rejoice and aware of the goodness and greatness of God. Hallelujah for the celebrator. Thank God, because I refuse to sit with a sorrowful heart and not realizing how good God has been. Yeah. Imagine, kapatid, yung iba sa inyo nakaupo, lamang kayo dyan na wala kayong ngiti, na parang walang nangyayari at parang walang ginawa ang Diyos sa buhay ninyo. Sino ang Diyos sa buhay nyo nung nakaraan? Sino ang Diyos sa buhay nyo kahapon? Sino ang Diyos bago kayo pumunta rito? I believe, kapatid, na hindi ka makakarating dito sa pamagitan ng lakas mo. Ang lakas at buhay mo ay nanggaling sa Diyos. That's why, if that would be the case, you come and celebrate! It is party time! I said party time! It's time to celebrate! This is a worship service, but don't you forget that in worship,
there is a celebration. That's how David worshiped God. Now, you need a celebration. Because every now and then, life is getting complicated and rough. Rough. Oh, the word knows how to do it, brother. Grabe. Pag pinansin mo lamang ang ginagawa ng mundo, pag pinansin mo lamang mga kapatid kung paano nag-i-increase ang pagbili ng sticker sa loob ng Apo Bahay. From 100 to 200 to 300 to 1,000 and now 2,000. Kailangan ko ng isang tao na maglalapit sa akin. Praise the Lord. Bakit? At least we can give 2,000 sa mga nangangailangang buhayang 2,000. Salamat na hindi tayong nangangailangan ng 2,000. At kung yan man po ay ika-asenso ng Apo Bahay, at least we are a part. Amen. Brethren, it's getting rough. The world's getting complicated. The world's getting, the life in this world, brethren, is getting rough. Sometimes we come to this church with an attitude of, leave me alone. Leave me alone. You don't want anyone to shake your hands. Just leave me alone. You don't want anyone to talk to you. Just leave me alone. Ayaw natin na may kakausap. Ayaw natin. Kakamayan na lamang. Sige. Bahaya. Kumusta, sis? Eh, ano? Hello, Brad. Leave me alone. Pag ginaid ka ng aso, akong bahala. At tagal ko na rito. Maliligaw pa ba ako? Hoy, nauna pa ako sa iyo rito. Ikaw 2 taon pa lamang dito. 10 taon na ako rito. Hindi na ako maliligaw dito. Huwag mo na akong igabay. Buiset, leave me alone. Oh yeah. Oh yeah. Ano mong gagawin ng Panginoon? You ready? Okay, sabi ng Panginoon, anak na ligtas, pabayaan mo yung taong yan na hindi ligtas. Alright? I'm sorry, ligtas pala. Pero, nangangailangan ng revival. Ang gagawin naman ng Panginoon, alright, hindi na yung usher ang magagabay, pero ako ang maggagabay sa'yo. Alam ko kung saan ka uupo, alam ko kung sino magiging katabi mo. Kaya nilagay ka ng Panginoon sa 2 katabi mong lalaki, kung ikay lalaki, na yung 2 iyong na lalaki, na hindi mo akalain sa kalagitnaan ng mensahe, ay tumatayo at sumisigaw ng Amen! Hallelujah! Just to give God thanks. And you will say, hey, tumigil ka nga. Upo, ang ingay mo. Sasabihin sa'yo, I just want to give thanks to God for what He has done in my life. He's been good to me, and He is wonderful. He is great in my life. That's why I am celebrating. And I'm here to help you. I said, I'm here to help you. Why? Because I am your celebrator. Bless God for the celebrators. Amen? Kaya mga kapatid, huwag niyong tangkaing patigilin at paupuin ang sino mang tumatayo sapagkat yan blessing yan sa buhay ninyo. Na kung ikaw ay sasama rin sa pagtayo, kapatid, hindi ka mananatili sa position nyo na stagnant, na hindi mo napapansin ang ginagawang magandang buhay at binibigay na buhay sa iyo ng Diyos. God is great every day. God is
is good every day. But my question is, can you feel it? And if you don't feel it, bless God for the celebrator. They are touching your side, your right side, your left side, para maramdaman mo na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. He's just trying to help you. And say, brother or sister, I am your celebrator. You find someone, brother, that will let you stay down. I said someone, not something. Because if something, you will find Rexona. Someone that won't let you down. Amen. Because you ought to celebrate. I said you ought to celebrate. Do we have a celebrator tonight? I said, do we have a celebrator tonight? Is there anybody in this room tonight that can celebrate the goodness and the greatness of God in your life? Hallelujah. Hallelujah. You know the goodness of God. You know the greatness of God. Hey, hey, hey! There is a party going on here. Let's celebrate. Great is our God. Amen. Dakila ang ating Diyos, mga kapatid. Sa gitna ng mga pagkakamali natin, magmaliit man yan na kasalanan, sabihin mo, ako nga ang kanyang inatrasuhan eh. Siya ang may problema sa akin. Tapos siya pa yung may ganang gumiti. Kaya siya may ganang gumiti. Kasi sa kabila ng kanyang pagkakasala, pinapatawad siya ng Diyos. At pinabago ng Diyos ang kanyang spirit. Pinapalitan ang kanyang masamang spirit ng mabuting spirit. And now what is manifesting in his life is the fruit of the Spirit. Glory to God. He is celebrating the greatness of God. Hindi ako nandito, mga kapatid, sa harapan nyo para ipakita ko sa inyong banal ako. You go ahead. Itambak nyo na sa akin ang iniisip nyong kasalanan. You go ahead. But bless God, I have a living God that forgives. And forgets. I'm just a sinner, saved by grace. Oh, what a Savior! When I cannot come, He came to me. Great is our God. Now it's time for me to celebrate. It's time for me to celebrate. Every time we come to this building, it should be a celebration day. It should be a celebration time. It should be a celebration of what God has done in the past. Imagine, naiisip niyo po ba mawate ng mga nangyari sa past natin? Naiisip niyo po ba? Ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo in the past? Who do you think you are today? There's nothing in our life, anuman pong maabot natin, ilang bangka, ilang baitang man po ang maabot natin, mga kapatid, gaano man kataas tayo nakaapak. I'm telling you, wala pa ho tayong katiyakan na hindi babagsak, maliban na lamang nahawak tayo ng kamay ng Diyos. That's why when I come, my mind is, I've got to celebrate. I've got to celebrate. Alam niyo kung bakit masaya ang birthday? Sapagkat dinagdagan ka na naman ng isang taon. Pero wag mo naman sanang isipin yung nadagdag na taon. Isipin mo man sana kung sino ang dumagdag.
Nagre-rejoice tayo sapagkat, wow! Ngayon, 28 years old na ako! Of course, yung iba sa inyo nalulungkot. 48 na ako, wala pa rin ako asawa. Samantalang siya, ang daming nanliligaw. Alam nyo, manalamin naman kayo para hindi na kayo magtaka. Oh, iiwas pa. Akala siguro hindi siya sinasabihan ko. But what I'm trying to tell you, brother, is this. It's time to celebrate every time we come. Huwag nyo lamang isipin yung araw-araw na lang, kapatid. Wala kang araw, kapatid. Paggising mo sa umaga, punta ka. Paggising mo, pag-akyat mo, pagbangon mo. Kick right, kick left. Hands up, left hand up, and right up. Lahat. Move, move, move. Pag naigalaw mo lahat yan, mga kapatid, celebrate. Celebrate. Pag kumain kayo ng adobo na nakain niyo yung taba na hiwalang tumaas na presyon, celebrate. Pag inoferan kayo ng ice cream na wala at hindi lumabo ang iyong mata, celebrate. Pag nakakain kayo ng French fries plus the fried chicken at McDonald's, celebrate. Habang nakakakain pa kayo na masarap ngayon, mga kapatid, sapat hindi natin alam kung yan yung huling kain mo, celebrate. Celebrate. All right. Let me ask everybody now. Everybody, hands up. Hands up. Hands up. Galaw, 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 galaw. All right. Celebrate. Hands down. Amen. Stop your feet. Ganyan. Everybody, everybody. All right. Celebrate. Ladies and gentlemen, tonight, the fact that you are in the house of God tonight, praising the Lord, it's time to celebrate! Matagal na tayo masyado rito. Matagal na tayo masyado rito. All right, let me give you the last point. Can I give you another one? All right. Find a co-beneficiary. A co-beneficiary. Ibig sabihin, a co-beneficiary is the one that you can share the blessing. Kapatid, the fact that you have something to celebrate, you have something to share. Amen! Pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, ang growing stronger. Hindi yung pagdating sa celebration, ikaw lang ang masaya. Kaya ang sabi ko sa iyo, maghahanap ka ng tao na party man, party person, na sa konting bagay natutuwa na siya. At kung natutuwa ka na sa konting bagay, i-share mo naman yan sa iba, kahit konti lang yan. God will continually pour out His blessings upon you if you are sharing the blessing. Let just be a channel of blessing. Don't hold the blessing. Huwag niyong panatiliin ang blessing na yan sa kamay ninyo. At sasabihin nyo na, pagka ipapasa nyo na, hindi, sa akin to, ako nag-pray nito eh. Man, you are not a celebrator. Let others happy because of you. I said, let others be happy because of you. Kung naniniwala ka na ikaw ay celebrator, naniniwala ka rin na ikaw ay may co-beneficiary. Meron kang kasama, meron kang pwedeng bahagian ng pagpapala. Kapatid, huwag mong paintulutan na tumigil ang pagpapala sa inyo.
Let us be a blessing to others. A charger, a comforter, a confronter, a challenger, a counselor, a what? Celebrator, and co-beneficiary. Kapatid, ako po'y naniniwala sa 7 points na binigay ko sa inyo po about growing stronger. It's very possible for you to grow stronger. You will not remain stagnant in your spiritual life. But you can grow more and more and more and more and more stronger. God bless us all tonight. Shall we all stand? Father, thank you for your message. Oh God, help us to be a counselor to others and a celebrator to others and a co-beneficiary to others. Help us to be a blessing to others. Huwag niyo pong pentulutan na manatili lamang sa amin ang blessing, kundi magpatuloy ang blessing na umagos mula po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with a message tonight. Then just step out of your seats and come forward. Kneel down. Let's make business with God tonight.
Dakilang Ama, maraming salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you for giving us a charger in our life. Thank you for giving us a comforter, a confronter, a challenger, a counselor, a celebrator, and a co-beneficiary. Salamat, Panginoon, na dahilan sa mga personalities na ito, we still have the chance to rejoice in our Christian life. Salamat na kung hindi dahilan po sa inyong mga personalities na inassign niyo po sa amin, maaaring wala na po kami, maaaring we're back to the world, we're again gone to the world. But because of your faithfulness, we're still here. And we have always a reason to celebrate. Bless your people, O God. Anumang commitment na ginawa po ng inyong mga anak ngayon, natitignan na po namin kahit maliit na bagay. Pag uwi po namin, maging sa daanan po namin, we will rejoice. We will celebrate. It is always a celebration time. Wala hong oras sa buhay namin hanggat kami nabubuhay at kayo ang aming witness sa buhay po namin. Wala pong oras na hindi po kami dapat mag-celebrate. Every day is a celebration day. Thank you, O God, for giving us your word tonight. We are giving you back the glory and honor. For thou art worthy, O God, to receive it. In Jesus' name. Amen. 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 You get something tonight?